dumito muna ho tayo, no? Nako, mukhang pati yung Chinese link mukhang poproblemahin po ng ating Vice Presidente, mga boss chief amo sir. Bakit? Kasi meron sinasabi dito si Joel Chua, Sara Duterte may face full offense over Chinese linked funds, mga kababayan. Dati pa naman ho natin alam yan. Di ba? Dati pa naman ramdam ng mga kapwa natin Pilipino at tayo ho na talaga namang sila ay mga maka-China. Di po ba? Basahin natin, mabilisan ho mga bossing. Sabi dito, Manila, Philippines, Vice President Sara Duterte may have committed an election offense if allegation that her 2022 campaign was partly financed by Chinese national linked to pharmaceutical firm formally are proven through Manila Representative Joel Chua. At tingin ko yan din yung isa sa sinasabi ni Ramil Madriaga ho, mga kababayan, habang ini-explain yung sa yung sa Parmali ho. 'Di ba? Nung nandoon sila sa Kongreso. Naku, kailan ba yung part 2 nan? Yung part 2 na ipapatawag o kasama na si Trillanes, maganda-ganda din ho yun. Ilalive din ho natin yun, mga kababayan. 'Di ba? Chua, Chair of the House of Representatives Committee on Good Government and Public Accountability, said the claim raised serious concern as Section 81 of the Omnibus Election Code prohibit foreign national from contributing to candidate campaign expenditure, mga bossing. Yung sinasabi ho ni Joel Chua, mga kababayan, hindi ho yan malayo sa katotohanan. Bakit po? Alam niyo naman, ramdam naman natin, no? At nakikita natin na talagang ang mga Duterte ang ginagawang tuta ng China para makuha yung gusto nila sa Pilipinas. Alam natin nung lahat yan, mga bossing, no? Hindi po sila pwedeng magmaang-maangan dyan. At yung naging desisyon po na pagtanggal sa national security, no? Sa Vice Presidente, tama at dapat lang naman ho talaga yon. Tama at dapat lang ho talaga na gano'n, mga kababayan. Paano kung ibinabato na pala ng Vice Presidente yung mga mahalagang impormasyon ng Pilipinas doon sa China? Di lalong naloko na ho, mga boss. Diba? Anak ni Juan Ponce Enrile, ano sinasabi? May mga pondo na nanggagaling sa China para guluhin ang gobyerno natin. Ano mga nakikita natin doon sa kanilang mga vloggers? Ayan. Puro gawa-gawang mga issue, kung ano-anong mga issue ang mga pinapakalat. Laban kay Pangulong Bongbong Marcos, kahit wala namang katotohanan. Puro invento ho, mga kababayan. Di halatang halata na yung mga yan nakakatanggap ng mga salapi at pera galing sa China. Meron pa nga silang picture ho, di ba? Ipinapangalandakan pa yung kanilang picture o litrato na sila ay may litrato doon sa China. Pagkatapos nung mga meeting nila, sabi ni BJ Badjola, sa bagay hindi bulag si Barbilat dahil wapo si PBBM. Extradition na si Saldico, kurakot palabalik ng Pilipinas. Pabalik na ho yan, mga kababayan. Pero mamaya natin yan. Tuloy muna natin to, no? Yung sa Parmeli daw ho, doon yung sinasabing posible na gumastos o nagpondo sa kampanya ng Vice Presidente. If it is proven that foreigners contributed to the campaign, there is clearly an issue of culpable violation of the Constitution. Nako, di pwedeng matanggal, masibak, maalis ang Vice Presidente, ma-impeach ang Vice Presidente pagka napatunayan yan. No? Section 96, meanwhile, makes it unlawful for candidates and political parties to solicit or accept such contribution whether directly or indirect. Bakit ho pinagbabawal yung mga ganyan? Baka ibenta ho tayo sa China, mga kababayan. No? Ikaw ba naman, Presidente, tinatakbo mo, tapos siyempre, lahat po ng mga pabor o kung ano mang pabor yung hingin
nung mga nagpondong mga foreign na yon, panigurado, pagbibigyan mo at hindi mo ipapahiya. Di ho ba mga kababayan? Kaya bawal na bawal po sa atin yon. At pag ito napatunayan ho, mga bossing, naku po, baka makadagdag pa ito doon sa problema ng Vice Presidente at lalong ma-impeach, mga kababayan. What I see here is a possible election offense, no? Because there was a distribution that took place. We need to determine whether those involved are Chinese citizens. If they are foreign national and not Filipinos, then there is a clearly a violation of election code. Grabe sila dyan, ha. Parang lahat po ng kilusan at galawan po ng mga DDS, mga kababayan, puro na lang illegal. No? Puro na lang hindi sumusunod ho, mga boss G Pamo, sir. Duterte alleged bagman Ramil Madriaga, ito yata yung sinasabi ko no? Claim in his supplemental affidavit to have received millions of pesos from formerly financial officer Lin Wei Xiong and businessman Maestrado Lim, also known as Tony Yang, yun yung kapatid ni Michael Yang, yun yung naaresto doon sa airport. Di ba? Supposedly, the Vice President campaign activity. Kaya ho, yung pagkakatanggal, inalis, sinibak ang Vice Presidente sa national security, tama lang ho yun. No? Baka tinatraidor na po kasi tayo, mga kababayan. Sabi ni Ma'am BG Badyola, now we know na fake lawyer si Buday, but perfect liar daw ho. Lawyer nga ba talaga ang Vice Presidente? Parang dehins naman ako naniniwala. Bakit po? Kasi para namang yung mga pinagsasasabi at mga inaano ni Vice Presidente, malayo sa pagiging lawyer ho. Lonely TV, mga DDS, sinasahuran yan ni Chucky Dal, mga mukhang pera, mga DDS, didili, sabi ni Lonely TV. Ngayon ho, mga kababayan, etong mga DDS, no? Isa-isa na po nilang binibira, sinisira. Sino po? Si Ramil Madriaga. Bakit po? Malaki ang epekto na nakikita nila na posibleng mangyari, maganap o ma-contribute ni Ramil Madriaga doon sa impeachment ng Vice Presidente ho, mga kababayan. Sino nga ba talaga si Ramil Madriaga? Para ho doon sa mga ngayon pa lang po nakapasok at ngayon pa lang po narinig itong mga balita. At ito pong testigo na tumatayo po